bahagi ng Espiritu. Sino po bang nakikibahagi ngayon, nakikibaka para ipaglaban na ang gawain ito ay katotohanan? Hindi po ba't ang mga alagad din na nakikinabang, na sadya pong malalakas na ang kalooban, na naroon ang Espiritu ng kalakasan, ng liwanag, ng katalinuhan kung paano nila ihayag ang katotohanan? Sapagkat yan po ang pawang katotohanan. Tinututulan man ng tao ang pakikipag-ugnayan ng mga alagad sa unang yugto ng kabanata ng namatayang Kristo. Hindi napigilan sapagkat may kapangyarihang taglay sila na di kaya nilang tutulan. At yan po ang pawang katotohanan. May taglay na talino at kapangyarihang hindi kayang agawin ng sinuman. Kaya't malakas ang mga kaloobang ipaglaban ang katotohanan. At sa pangalang Kristo'y pinangangalanda kanila ng Diyos ay buhay. At ang mga aral ng Kristo ay sinabuhay nilang ganap. Gayon din po sa panahon ng Espiritu. Kung sino ang pinaghaharian ng Espiritu ng katotohanan, buong tapang, buong lakas loob niyang ipagsisigawan kung ano ang tinanggap niya. Sapagkat wala siyang sinasaalang-alang kundi ang tinanggap niya. Wala siyang nararamdaman kundi ang damang-dama niya kung sino ang tinanggap niya. At wala siyang pakialam sa harapan ng sino man kundi ang pinakikialaman niya kung ano ang bahagi sa kanyang buhay. At yan po ang tunay na mga lingkod ng Diyos. Matatapang ipaglaban ang katotohanan. Sapagkat sa kanilang katauhan may taglay na hindi matanto, hindi kayang liripin ng sinuman, na ang nasa sa kanila ay paghahari ng talinong mula sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? At maliwanag po ang katotohanan na kung papaano naman noon ay tinututulan na ang Kristo'y ipangalandakan, ang ginampanan, ang salita, at ang pawang katotohanan na muling nabuhay at niluklok sa kanan ng Ama. Subalit walang nakapigil hanggang lumaganap sa buong daigdig nang dahil ang kapangyarihan ng Espiritu ay nag-ahari sa mga taong tinataglay ay ang Espiritong Banal. Subalit, marami na ang nagsiyaman sa pangalang Kristo. Marami ang yumayaman sa pangalang Kristo. Subalit ang gawain ito, si Apo Kunchi, kailan may di pa yumaman. Ngunit, ang pasod naman ang Ama, di ka man yumaman sa lupang ito. Ang kayamanan mong taglay ay di mananakaw kailan paman at di maaagaw ng sinumang kalaban. Sapagkat ang kayamanang panglupa ay may kumakain na tanga. At kung darating ang magnanakaw, basta na lamang papasukin ka na wala siyang pasintabi man lang. Subalit, ang taglay ng isang taong pinaghaharian ng Ama, tandaan po ninyo, hindi kailanman ikamamatay niya. Buhay po ba ang Diyos? Kundi ito ay magiging daan pa ng panibagong buhay niya at buhay na walang hanggan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mga minamahal ko, pagnilayan ng tao, alin baba, alin baga, anong alin baba? Alin baga at alin ang katotohanan na pagpapakababa ng tao? Yung ikaw ay makipagpaligsahan sa talino't galing mo? Hindi kailanman. Sapagkat ang nagtataglay ng Espiritong Banal, kailan may hindi nakikipag-away kanino mang kapwa nila lang. Sapagkat alam niya kung ano ang pinaghahari ng Ama sa katauhan ng isang banal ay ang kababaan at pakikipagtapatan kanino man. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, dito sa lupa, may tuso, may mandaraya. Tama po ba? May nadadaya at may nalalamangan. Subalit, ang katwiran ng isang pinaghaharian ng banal na puspos na liwanag, maging tuso ka man sa akin, ako may linlangin mo at dayain.
may nakakakita namang hindi kailanman matututulan ang gagawin. Tama po ba? Sapagkat mayroong amang hahatol sa lahat ng humatol na anak niya. Lalo't higit kapag ang hinatulan ay ang kanyang espiritu. Sapagkat kailanman walang maglalakas loob magiging mayabang sa pagtuturan at pangangalandakan kung ang tao'y taong por tao ang katauhan. Sapagkat ang tao'y duwag, sapagkat ang tao ay mahina sa mga bagay na katotohanan, subalit matapang sa hindi niya nababatid na kasalanan. Tama po ba? Ganyan ang tao. Dalawang uri ang tao sa mundo. Yung nakikibaka sa totoo at nakikibaka sa pandaraya para yumaman ang kanyang katauhan. Subalit, ang pasubali ng Ama, Anak, anuman ang kamti ng tao sa lupa, may takda ang lahat. Sadyang ang tao'y habang nabubuhay siya, mabubuhay pa rin siya. Kahit ang ginagawa niya ay liko-liko na, maling-mali na siya. Sapagkat may takda ang buhay ng bawat isa. Subalit ang matuturan ko lang maliwanag, anak ko, ang mabuti ay mabuti at ang masama ay masama, iba ang kanilang ginawa at kahatulan pagdating ng takda. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuhay po ng Diyos. Ama ko, palalim ng palalim po ang gawain ito. Palalim ng palalim ang mga pahayag mo. Palalim ng palalim din po na hindi kayang tarukin ng tao. Subalit salamat po sa makatatarok at salamat po sa tatanggap. Magandang umaga po, mga minamahal ko. Hindi po bang masarap? Alam niyo po, kahit sabihin mong magpakatotoo ka na, maging ganap ka na, gawin mo na ang lahat sa buhay mo, mayroon pa rin pong pagsubok sa buhay mo. Sapagkat ito po ay kasama sa pagdalisay sa iyo. Kung minsan makapagtatanong ka pa nga, Panginoon, bakit kung ano yung ayaw ko siyang nagaganap sa buhay ko? Di po ba? May tao kong ganyan. Panginoon, bakit kung ano yung ayaw ko siya pang nagaganap sa buhay ko? At di lamang yun ay mga tao, sama na po natin ang sarili ko. Ako rin po'y nakapagtanong niyan. Panginoon, batid niyo po ang katotohanan, nasisilayan niyo ang sino man. Mga anak mo, kung matapat sa iyo, batid mo, at yung di tapat sa iyo, batid mo. Bakit kung ano yung ayaw mo siyang nagaganap sa iyo? Marami pong ayaw ang tao, di po ba? Pero ako po, hindi naman sa yung inaayawan ko yung sa buhay. Hindi po. Yung sa ginagawa ng tao. Kung minsan, gusto mong maging perfect ka, sabi nga po, nang dahil sa tinanggap mo, kapag nakikita mo ang kapatid mong minamahal, na nagkakamali siya, gusto mong ituwid, gusto mong mapakinggan kanya. Subalit wala kang magagawa kundi parehas ang inyong damdamin, katwiran at kaisipan. Kapag nakikita mo ang kapwa mo na nagugutom nang dahil sa mali niyang ginagawa sa buhay, nahahabag ka, gusto mo siyang akayin sa totoo, magpakatotoo siya, sabihin mong iwasan mo yan at di ka gugutumin. Wala kang magagawa dahil hindi ka niya pinakikinggan at ayaw niyang makinig sa iyo dahil magkaiba kayo ng gawa. Kapag nakikita mo ang kapwa mo, nahihirapan ang kanyang damdamin. Ikaw na may liwanag at may pagkatakot at pagtanggap na sa Ama, gusto mo siyang damayan, gusto mo sabihin, wag kang masakitan, wag kang masaktan, may Diyos na buhay. Hindi mo magawa yan, bagamat gusto mo, sapagkat gaano mo man siya kamahal, hindi mo maaring yung sayo ay ipilit mo sa Kanya. Subalit, wala kang magagawa kahit sa ganong paraan, kahit anong gusto mo,
maliban ang panalangin. Kaya ikaw na tunay na nagmamahal, ang di alam nung taong hindi makikinig at nakikinig sa iyo, patuloy mo pa rin siyang pinananalangin, patuloy mo siyang dinudulog, sapagkat may damdamin kang hindi niya damdamin, na ang damdamin mong yaon ay ang damdamin ng Panginoon, na kung papaano siya hindi